Alam niyo po ba mga kapatid, kung meron pong isa sa pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang tao, yung inaakala mong kilala mo, siya at kilala ka rin niya. Magkakilala kayong dalawa. Pero nung dumating ang isang pagkakataon na sa oras po ng kagipitan at doon mo siya kailangan, pero ang narinig mong sinabi niya sa iyo, hindi ka niya kilala. Lumayo ka sa akin. Masakit ano? Kasi hindi ito ang inaasahan mo. It's easy for us to say we know Christ. At kahit sino po ang tanungin po ninyo kung kilala ba talaga nila ang atin pong Diyos, iisa lang po ang kanilang isasagot, of course. At hindi natin pwedeng husgahan po yun. Kasi baka po tayo magkasala sa mali nating pwedeng isipin. Pero para po safe tayo, huwag sila ang tanungin po natin. Kunti ang tanungin po natin ay ang atin pong Panginoon. Kung kilala ba niya tayo. Ang atin pong ipagpapatuloy ngayon ay nasa part 3 po tayo, the 3 dimension of spiritual life. Part 3, knowledge of Christ. Knowledge of Christ. And here is our text. Not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, but only those who do what my Father in heaven wants them to do. When the judgment day comes, many will say to me, Lord, Lord, in your name we spoke God's message. By your name we drove out many demons and performed many miracles. Then I will say to them, I never knew you. Get away from me, you wicked people. Church, paano po nangyari na ang isang all-knowing God who knows everything, hindi po niya kilala ang mga taong ito? Tingnan po ninyo yung pong mga ginawa po nila. Preaching the word, cast out devils, performing miracles. Lahat po ng yan ay gawain ng Diyos para sa kaharian ng Diyos. Pero bakit sila idininay ng Panginoon? Why? Ano ang dahilan? Ang totoo mga kapatid, wala po silang tunay na relasyon sa Diyos. Bakit ko po nasabi? Hindi po dahil ginagawa po natin yung pong may kaugnayan sa Kanya o sa kaharian po niya ay nangangahulugan na may kaugnayan po tayo sa Kanya. Ulitin ko po, hindi po dahil ginagawa po natin yung mga bagay na mayroong kaugnayan po sa Kanya, it doesn't mean na mayroon tayong relasyon sa atin pong Panginoon. Bigyan ko kayo ng example. Philippians 1:15, of course, some of them preach Christ because they are jealous and quarrelsome. Tagalogin natin. Totoo nga, ipinangangaral si Kristo ng ilan dahil sa inggit at pakikipagtalo. Verse 17, the others do not proclaim Christ sincerely, but from a spirit of selfish ambition. Ang iba'y nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi sa udyok ng masasamang hangarin. Ngayon, sabihin niyo sa akin, nangangaral sila, di ba? Ginagamit nila salita ng Panginoon, di ba? Pero anong motibo nila? Mali. Yan po ang ibig kong sabihin. Marami sa Kristiyano, kilala lang nila ang Diyos, pero wala silang kaugnayan sa Diyos. Lahat po ba ng kakilala natin at nakakakilala sa atin, meron tayong
may kaugnayan sa atin? Tanungin ko kayo. Lahat ba ng kakilala nyo at nakakakilala sa inyo may kaugnayan sa inyo? Kilala nyo lang. Amen. Kilala lang kayo. Pero hindi nangangahulugan na meron kayong malalim na ugnayan dun sa tao. Same thing with our God. We know Christ. Pero hindi po nangangahulugan na yung pong ating relasyon sa Kanya ay malalim din. Yung pagkakilala natin. Yung po kasi salitang knew, dito po dos, I never knew you. The word knew, mga kapatid, marami po itong ibig sabihin. Sa Greek word, ang meaning po nito, gnosis, na ang ibig sabihin ay knowledge. Pag sinabing knowledge, information, awareness, or understanding. Sa Lucas 1:77, ginamit po yan, gnosis. To give knowledge, gnosis, of salvation to His people in the forgiveness of their sins. Sa Tagalog, at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan at kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Ipaalam. Information. Yun po ibig sabihin dito nung knowledge knew. I never knew. Amen. At yan po ang tinatawag nating unang puntos natin, saving knowledge. Saving knowledge. Gnosis. In 1 Corinthians 13:8, matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang gnosis. Ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Verse 9, hindi pa lubos ang ating kaalaman at kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi pa lubos. Wala pa tayo doon sa full knowledge. Which is second pong points natin ay epignosis. Romans 15:14, I myself, I'm satisfied about you, my brothers, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, gnosis, and able to instruct one another. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo puspos ng kabutihan na may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. May sapat na kaalaman. Kailangan makarating po tayo doon po sa punto na yon. May pagkakaiba po kasi mga kapatid ang ibig sabihin ng knowledge, knowing, and know. Pag sinabi po nating knowledge, again, ayan, may pagkakaiba po yan, knowledge, knowing, and know. Okay? Pag sinabi po nating knowledge, kaalaman. 1 Corinthians 8:1 and 2. Alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang kaalaman ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas. Subalit ang pag-ibig ay nakapagpapatatag. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang. Yun lang yung pananaw mo sa sarili mo. Kaya napakabigat turuan yung pong tao na sinasabi niyang alam niya ang lahat ng bagay. Yun yung akala mo. Alam mo na ang lahat ng bagay. Pero if you go deeper, dun po sa sinasabi nating paghanap, makikita nyo at matutuklasan nyo na wala pala tayong alam. Kakaunti lang pala ang ating kaunawaan, lalo na po sa atin pong Diyos. So ito po yung abot lang ng marami pong Kristiyano. Yung may knowledge lang po sila o pagkaunawa tungkol sa kaligtasan, may alam lang po sila tungkol po sa Diyos. Pero wala po silang tunay na kaugnayan sa atin pong Panginoong Hesus. Kaya sinabi sa kanila ng Panginoon, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Amen? So ito po ngayon, yung pangalawa na dapat mangyari sa atin para hindi po tayo umabot doon sa sinasabing denial. Na pagdating po ng
araw the way we expected it dahil ginagawa natin yung para sa Diyos, at pagdating nung araw na yon, kung kailang nasa huli na, i-deny ka niya, masakit po yon. So dapat, dito po tayo sa pangalawa, yan. Growing knowledge, which is, sa Greek word, epignosis. 2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge, epignosis, not gnosis, epignosis, of our Lord and Savior Jesus Christ. Ibig sabihin po ng epignosis, mga kapatid, ay full, mature knowledge that comes through a relationship and experience, not just head knowledge. This is not just information about God, but a personal encounter with the truth, Christ Himself. Amen ba ron, mga kapatid? Kaya yung sinabing word ng grow, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon. Magpatuloy kayo. Bakit magpatuloy? Hindi pa ba sapat yung kakilala mo na siya ngayon? Bakit kailangan ko pang ituloy na kilalanin siya? Kasi marami ka pang hindi alam. Marami pa tayong matutuklasan at makikilala po natin siya ng gusto. Amen po ba, mga kapatid? At para po mangyari yon, kailangan, mga kapatid, mag-aral po tayo. Nagdi-disciple po tayo. Which is ito po yung hindi nangyayari sa marami pong Kristiyano. Ang mahalaga lang po sa kanila, yung maka-attend lang, makasamba lang. Pero yung lumago sa pagkakilala kay Lord, iilan lang po ang naghahangad nito. At yan po ang pagkakaiba po ng knowledge sa knowing. Ang knowing, tingnan nyo, pagkakilala. Philippians 3:8, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Can you imagine yung word ni Paul? Lahat ng bagay, itinuturing ko ng walang halaga. Name it. Sapagkat para sa kanya, natuklasan niya na mayroong higit na mas mahalaga. Alin yun? Yung nakilala niya ang atin pong Panginoon. Kapatid, pwedeng lahat ng bagay nasa iyo. Pwedeng na-enjoy mo ang buhay mo for everything na nasasabi mong meron ka. Not unless, mga kapatid, kung hindi mo kilala ang Panginoon, at the end of the day, pag pinikit mo ang mata mo, sasabihin ko sa iyo, empty ka pa rin. Sapagkat ito yung higit na pinakamahalaga. At si Pablo na mismo ang nagsasabi, ang pagkakilala ko kay Kristo na aking Panginoon. Si Paul, mga kapatid, for your information, half of the New Testament, siya po ang sumulat. Amen. At alam po natin kung paano po siya naglingkod sa ating Panginoong Hesus. Pero tingnan po ninyo ang salita niya. Walang halaga sa akin ang lahat ng bagay. Ang mahalaga sa akin ay ang makilala ko't pagkakilala kay Kristo. Parang hindi sapat sa kanya na kilala po niya si Kristo. Meron pa siyang gusto na malaman tungkol po kay Lord. At hindi siya nagsasawa na alamin ito, which is yun po ang totoo. Amen? Sa totoo lang, kung sinasabi, kahit po ako na mismo naririto, na nagtuturo na sa inyo, kung tatanungin niyo ako at sasabihin ko sa inyo, kung lubos na ang pagkakilala ko kay Kristo, baka ho ganito pa lang. Sapagkat napakarami pa niyang gustong sabihin, napakarami pa niyang gustong i-reveal, pero hindi ho basta niyo ito sinasabi kung kanino lang. Tingnan niyo po ito, John. Ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y He Himself
ang nagsasabi, at ako'y lubusang magpapakilala sa inyo. So therefore, maliban ito ay manggaling sa Panginoon at sabihin niya sa iyo na lubusan akong magpapakilala sa iyo, hindi natin siya lubusang makikilala. So mayroong pa talagang nasa likod nito. At ako'y lubusang magpapakilala sa iyo na ang ibig sabihin, eto, hindi palubos ang pagkakilala mo sa akin. At kanino lang po niya i-reveal? Pansinin niyo, ha? Kanino lang niya i-reveal? Doon lang po saan? Sa tumatanggap ng utos niya at tumutupad. Doon lang sa umiibig sa kanya. Doon lang siya lubos na Tinanong po siya ni Judas, tingnan ninyo. Hindi po si Judas Iscariot, ha? Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Ano sagot ng ating Panginoon? Binanggit ko na, kanino lang siya lubos na magpapakilala? Doon lang sa umiibig sa Kanya. Doon lang sa tumutupad ng mga utos niya. Amen, mga kapatid? Alam niyo ho ba ang dahilan kung bakit marami tayong struggle sa buhay? Tayo rin po ang may gawa. Tayo rin ang nag-orchestrate nito. At huwag nating i-blame ito kahit kanino. Madalas kasi sinisisin natin sa iba yung bagay na nangyayari sa atin na hindi maganda. Kasi siya, pinilit niya ako. Pinagawa niya sa akin. No. Lahat ng nangyayari sa atin, tayo yung responsable. Tayo po yung accountable. Amen, mga kapatid. At alam niyo ba kung bakit nangyayari yan? Sapagkat marami pong instruction ng Diyos na inuutos sa atin na huwag nating gawin. Pero yun ang ginagawa natin. At kapag sumuway tayo dun sa sinasabi niya sa atin, i-rip natin yung consequence nun. At yun ngayon, kaya tayo merong mga struggle. Dahil meron tayong sinuway at nilabag sa sinasabi niya sa atin. Yun yung bunga. Sapagkat kung susundin lang natin every instruction ng Panginoon, lahat po kasi ng intensyon ng Diyos ay para sa kabutihan po natin. Not to harm us, but to prosper us. Yan po yung intensyon ng Panginoon, mga kapatid. Yung iba kaya ayaw lumapit sa Panginoon sapagkat hindi ho nila kayang gawin yung nire-require sa kanila ng Diyos. May mga bagay pa tayo na hindi natin kayang i-give up, neither hindi natin kayang iwan. Para lamang po totally ay mag-submit at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. May mga bagay pa tayong nai-enjoy in opposition doon po sa gusto ng Panginoon. And because of that, hindi pa tayo nagsasawa doon sa bagay na ating ginagawa. So dahilan yon para hindi pa rin tayo po sumunod sa atin pong Diyos. At eto ngayon tayo, nung nire-rip natin ngayon yung bunga ng ating pong rebellion and disobedience, sino sinisisi natin? Lord, why? Bakit mo hinahayaang mangyari ito sa akin? Amen po ba, mga kapatid? Ito, isa sa instruction ng Diyos. Tingnan niyo ang word. Take my yoke upon you and learn from me. Learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Learn from me. Mag-aral kayo sa akin. At yan lang ang paraan para tayo ay lumago sa pagkakilala natin saan? Sa Diyos. Nang sa ganon, mga kapatid, sa huli, hindi po natin marinig mula po sa Kanya yung salitang, I never knew you, depart from me, you evil doers. Tingnan po ninyo kung sino kakilala ni Lord. My sheep hear my voice, and I know them. I know them.
and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Ito, walang denial. Nakikilala ko sila. At kaya kilala ka ng Panginoon kasi sumusunod ka saan? Sa Kanya. Sumusunod sila sa akin, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak, hindi sila maagaw sa akin naman. Kailanman hindi sila mapapahamak. Bakit? Sapagkat kung sumusunod tayo sa instruction ng Panginoon, never na maranasan natin na tayo ay mapahamak. Sapagkat hindi hunayaan ng Diyos na mapahamak tayo dun po sa pagsunod sa Kanya. Sinong isang Diyos na mabuting Diyos na sumusunod ka sa Kanya? Tapos yung dulo pala ng pagsunod mo, mapapahamak ka. He will not do that. Unless na lang na meron siyang gusto na i-challenge sa iyo. At patunayan na tulad ng ginawa po niya kay Job, bagamat walang kasalanan, sinubukan si Job. Nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Siya'y mabuti, wala siyang kapares. O ano sabi ng demonyo? Kaya lang ganyan yan sa'yo, dahil nga lahat ng bagay binibigay mo, subukin mong subukin. O subukin mo. Yun po, exemptional. Na kahit po sumusunod tayo, kasi pwede ho ninyo sabihin sa akin, Bishop, sumusunod naman po ako sa Panginoon, pero sa kabila po nito, bakit ganito? Trahedyang nangyayari sa buhay ko. Baka ho exemptional. At napaka-special mo naman sa kabila ng iyong pagsunod sa Panginoon. Ikaw yung hinayaan ng Diyos na mag-undergo ng mga ganong klaseng testing and trials. Baka merong gustong i-prove ang Panginoon sa kanyang sarili, maging sa'yo. Amen po ba? So may mga bagay na exemptional. Amen po? So mga kapatid, listen to this. Susundan ko lang po yung binasa natin. I know my sheep. They hear my voice and then I know them. Hindi po ako laban sa malalaking church. Ito po ay akin lang pananaw. Kung yung pastor ninyo hindi nyo nalalapitan, hindi nyo nakakausap, at hindi pwedeng puntahan, paano nyo sa akin pwedeng sabihin kilala nyo yung pastor nyo? Pwedeng kilala mo siya na pastor mo siya. At nakikita mo siya na nagsasalita na personal man o sa screen. Pero tanungin mo yung pastor mo kung kilala ka. Baka hindi. Why? Kasi wala kang kaugnayan sa kanya. Bakit ko nasabing wala kang kaugnayan sa kanya? Hindi mo siya nakakasama, hindi mo siya nalalapitan, hindi mo siya nakakausap, wala kayong deeper knowledge sa kanya, wala kang karanasan sa kanya. Kaya imposible na kilala mo siya at kilala ka niya. Marami po kasing mga big shot na nandun na on top. At tayo ngayon ng mga miyembro niya nandito. At wala po tayong access na mapuntahan siya para sabihin, ako'y miyembro mo, ako'y tupa mo, ako'y anak mo. Napakarami mong pagdadaanan siguro bago mo siya mapuntahan. And sabi rito, my sheep hear my voice. I know them, then they follow me. Meron po silang interaction. They know each other. Tama po ba? So, ganun din po sa atin pong Diyos. Kilala lang natin siya, naririnig lang natin ang salita niya, pero wala tayong karanasan mula sa Kanya at wala tayong malalim na pagkaunawa sa Kanya kasi hindi naman tayo interesado na mag-aral sa Kanya. Hindi po niya tayo disciple. So it's the same. Amen? Tingnan niyo po itong mga taong ito. I bear
them witness. I bear them witness that they have a seal for God. Seal for God, but not according to knowledge. They have a seal for God, but not according to knowledge. Epignosis. Ang sabi dito, tingnan nyo. They have seal for God. May mali ba ron na nagsisikap silang maging kalugod-lugod sa Diyos? May mali. Siguro kung yun lang ang babasihan natin, amen? Walang mali. Can you imagine? Nagsisikap silang maging kalugod-lugod sa Diyos, which is yun ang kalooban ng Panginoon, amen? Pero listen to this, church. Seal without true knowledge can lead to error. Mapapatunayan kung sila nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, subalit mali ang kanilang batayan. Romans chapter 10 verse 2. At yan po yung sinasabihan ng Lord na hindi ko kayo kilala. Seal without true knowledge can lead to error. Ito pa isa, kapatid. Tingnan nyo. God wants all people to be saved. Amen. All people. Amen. All people to be saved. Kasama ka ba doon sa all? Gusto ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. At kasama ka ron. Okay. To come to the knowledge, epignosis of the truth. To come to the knowledge. Para ho tayo makarating doon po sa sinasabing malalim na pagkakilala kung sino po ang atin pong Panginoon. Amen? Epignosis. Colossians chapter 3 verse 10. And have put on the new self which is being renewed in knowledge. Epignosis. After the image of its Creator. It is the kind of knowing that reshape a believer into Christ-likeness. Gnosis, balikan ko, is knowing someone. Epignosis is truly knowing them through relationship. Nakikita niyo na yung difference? Gnosis, knowing someone. Pero yung epignosis, mga kapatid, kilala mo siya because of your relationship. And here is the third point. The ultimate knowledge, ginosko. When we say ginosko, intimacy. When I say intimacy, mga kapatid, ito po, marital intimacy. Marital intimacy. Binanggit ko kanina sa inyo, iisa lang yung word no, pero marami pong meaning. Amen? Ito, tingnan nyo, no ang ginamit, pero iba meaning. But knew her not until she had given birth to a son. Sino po ito? Si Joseph. Joseph did not know, ginosko Mary, until she had given birth to Jesus. Pero after she gave birth to Jesus, nagkaroon na po sila ng intimate or personal union. Amen? Amen? Oh, yun po ang ibig sabihin, mga kapatid, nito. Oh, ulitin ko ha. Gnosis, intellectual, theoretical knowledge. Epignosis, full, complete knowledge. Ginosko, experiential, relational knowledge that grows through interaction and intimacy. Interaction. Ginosko means to know God personally, experientially, and relationally. That I may know, ayan po, nilagay ko pala dyan. Oh, yan. Oh, basahin na lang ninyo. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng gnosis, epignosis, at saka ginosko. Oh, alis na tayo dyan. That I may know Him, ginosko, and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made comfortable unto His death. Ano ibig sabihin ng no? Makilala. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang maranasan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan.
Hindi po ito pang-eskwelang knowledge. Yung new dito ay sa mag-asawa. Nagsiping. Sa Bible, kapag nakita po ninyo yung word na ganito, Abraham knew Sarah. Knew Sarah. Ibig sabihin po ron, nagkaroon po sila ng intimacy. Nagsiping po sila. Tulad nung ginamit kay Joseph. Joseph knew Mary. At ito daw po ang dapat mangyari sa atin. Being the bride of Christ. Para po, mga kapatid, mas malinaw. Okay? Na tayo po ay bride. Ito. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin. Knew. Nandun ba yung knew? Who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Ano yung ibig sabihin dito nung knew? Hindi alam ni Christ ang kasalanan? Hindi alam ni Christ ang kasalanan? Hindi po, mga kapatid. Ang ibig sabihin dito, wala siyang kaugnayan sa kasalanan. Wala siyang relasyon. Amen? Kaya ibig sabihin ni Lord sa kanila, yung salitang I never knew you, ang meaning po nito, wala siyang relasyon sa atin. Wala akong kaugnayan sa inyo, ginos ko. So ito po yung mas malalim na pagkakilala. Yung dumating po tayo doon sa ultimate knowledge. Kaya sabi po ni Pablo, I want to know Christ, mind and soul, and the power of His resurrection, participation of His suffering, becoming like Him in His death. At yung relation po na ito ay sa mag-asawa. Binanggit ko po yung intimacy. Amen? The truth is, we are His bride. The idea of the church as the bride of Christ is a common metaphor in the Bible, particularly in the New Testament. It signifies a close, a loving, and covenant relationship between Jesus Christ and His followers. John 3:29, tingnan nyo. Yan. The one who is the bride, sino? Is the bridegroom. Binanggit pareho, ha? Kung may bride, may bridegroom. O alisin na natin yung bridegroom, yung bride, groom na lang, di ba? We are the bride, He's the groom. Tama ba? Okay. Revelation 22:17. And the Spirit and the bride say, come. And let the one who hears say, come. And let the one who is thirsty come. Let the one who desires take the water of life without price. Wala itong bayad. And in Matthew 25:6, but at midnight there was a cry. Here is the groom. Come out and meet him. So mga kapatid, whether tanggapin nyo hindi, tayo yung babaeng mapapangasawa ni Kristo. We are His bride as a church. Tingnan nyo ito. Ephesians. Husband, love your wives, as Christ loved the church and gave Himself up for her, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Yung church dito, tayo po yun as His bride. Amen? Amen po ba? And He is the bridegroom. Kaya po hindi pwede na hindi po tayo intimate sa Kanya. Wala ho sigurong mag-asawa na hindi intimate sa isa't isa. Amen po? At yung pinaka-extreme na yon, hindi lang po relationship, kundi may mas malalim pa silang ugnayan. At yung sinasabi nating marital sex. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pero ang gusto kong maunawaan ninyo rito, mga kapatid, bilang bride ni Christ, eto po, paano mo iningatan ang sarili mo? Kasi ang sinabi ron, without spot, wrinkles, or any such things. We as His bride. Paano mo daw ito iniingatan, mga kapatid?
Kung sakali na dumating yung kasal po ninyo, at magkaharap na kayo nung bride, yung groom at saka ikaw as his bride, now, kaya mo bang tumingin sa kanya? Proud ka ba sa sarili mo na ikaw yung mapapangasawa niya at ikaw yung pinili niya sapagkat iningatan mo ang sarili mo na hindi madungisan, hindi madumihan, sapagkat lagi mong tinitingnan na gusto mo na tulad ng binabanggit niya as a church, without spot, without wrinkles, without blemish. O hindi natin kayang humarap sa Panginoon sapagkat lahat tayo ay guilty dahil lahat tayo nadumihan. At hindi po ito fair sa kanya. Why? Sapagkat nung malaman niya na ikaw ang magiging bride niya, from the start, mula po nung pumarito siya at naging tao, iningatan po niya ang kanyang sarili na hindi madungisan dahil haharap siya sa iyo bilang iyong groom. At pwede niyang sabihin sa iyo, iningatan ko ang sarili ko para sa iyo. Pero ang tanong, ikaw ba, iningatan mo ang sarili mo para sa akin? And all of us are guilty. Amen? Sapagkat, eto, listen mga dalaga, mga wala pang asawa, the best gift you can offer to your groom is your purity. At kaya mong humarap sa kanya at wala siyang pwedeng ibato sa iyo na oras na na-consummate yung pong pagiging mag-asawa ninyo. You can prove to him na iningatan mo sarili mo because of the blood. Relationship, blood covenant. There is a blood in it. At being mag-asawa, kapag na-consummate, yung sinasabi nating ito pong intimacy na ito, may evidence po yan. Kaya sa Old Testament, kapag napatunayan na hindi na po malinis po yung babae, pwede po yung patayin, pwedeng isole, hindi matutuloy na sila magsasama. Church, we are His bride. Pwede hindi natin alam. Ito sinasample kong madalas. Kung pinahiram ko sa iyo ang bago kong sasakyan, dapat maging responsable ka na ingatan ito. Ang masakit, nagtiwala ako sa iyo, ipinahiram ko sasakyan ko sa iyo, nung ibinalik mo, puro bangga, puro damage. Hindi ka nahihiya? Binigay ko sa iyo na walang dungis, walang galos, ibinalik mo sa akin, sira-sira. O kung ikaw ay responsableng tao, bago mo ibalik sa akin, ipapaayos mo ng maayos tulad nung dati na ibinigay ko sa iyo. Amen? Kung responsable kang tao. Now, here is my point. Kapatid, kung hindi man natin ito alam noon, sapagkat wala kang knowledge na ikaw pala yung bride ni Kristo, pwede mo nang simulan yan ngayon. And from now on, pwede mo sabihin, Lord, iingatan ko na po ang sarili ko. At ipipreserve ko ito sapagkat gusto ko sa pagharap ko sa iyo as your bride, hindi ako mahihiya na sabihin sa iyo, iningatan ko na, Panginoon, ang sarili ko nung malaman ko na ako pala ang babaeng pakakasalan mo. Iyan ay kung talagang mahalaga sa iyo si Lord. Kung may respeto ka kay Lord. Amen, mga kapatid? At yan, yung best gift na pwede nating i-offer sa Kanya. Deserving niya yon dahil iningatan din niya ang Kanyang sarili. Kaya hindi po sapat na may knowledge lang po tayo kay Lord. Dapat malalim po yung pagkakilala natin. At hindi basta lang malalim, dapat intimate yung relationship natin. At yan, mga kapatid, yung pagkakaiba ng knowing, knowledge, at saka know. 2 Corinthians, and here is my conclusion, halos, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag at siya ring magbibigay liwanag sa aming isip upang
makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na naghahayag sa mukha ni Kristo. So, paano natin makikita yung kaluwalhatian ito if we are not too close to Him? Kaya nga mga kapatid, in our conclusion, nawa, lumago tayo sa pagkakilala sa Kanya. Magbasa tayo ng Bible. Mag-aral kayo. Be His disciple. Mag-open tayo ng Bible study sa bahay po ninyo. Light group po tayo. In doing so, hindi lamang po lalalim ang ugnayan natin kay Lord, lalalim din ang ugnayan natin sa isa't isa. Dahil lagi tayong magkakasama, lagi tayong makikita, lagi tayong magkakausap, at bilang magkakapatid, walang ibang dadamay sa iyo kung hindi po yung kapatid mo. Amen? Yung pong tao na malapit sa iyo, yung may kaugnayan ka at pagkakilala ron sa tao. Tayo po ay pamilya ng Diyos. Amen? At magkakapatid sa Diyos. Pero higit sa lahat, lumalim po tayo sa pagkakilala sa atin pong Diyos. Kapatid, don't be complacent. Huwag kang manatili dyan. Meron at merong panghigit na makikilala ka at maaabot sa pagkaunawa mo kung sino ang atin pong Panginoon. As He has said, sabi niya, at lubusan akong magpapakilala sa inyo.